Gampong. Pakiulit na. Ako po si Sultan sa Kabasaran. Sultan Tibal Gampong. Ako sa Batal Commander ng dating Battalion Commander ako ng MI Elite noong last kayo lumabas. Kailan na kayo nag-legal ko? 2003 yung pagka-batalyon ko. Unang-una doon ako sa DSQ. Sa ngayon dito naman sa National Guard Division. Pakikwento yung ano sir, naalala niyo pa yung pagkabata. Sa ngayon kaya nakaganito ako kasi 1971 nag-training na ako ng black shirt. Magulo na lang doon. Magulo na kay panahon ni Marcos yun, Marcialo eh. Sa 1972. Bakit kayo nahikayat na mag-training sir? Ano nahikayat, ano siya na Hindi na rin. Yung kung sa banting ka na convince ka sa pinadrin sa blabig. Kasi ito, nag-training kami na kinukumbis kami ng mga kuan. Bata ni kuan. Unang-una si Babi ang kuan. Siya yung nag-train sa dito. Oo, mga bata ni Babi. Babi na taga kuan yun. Rakuray. Yun ang una-una. Doon ako nag-training. Sa kuan, 72, nag-training pa rin ako ng Eminilip naman ang kuan ko. Pagkatapos namin ng kuan, Eminilip, panahon ng 72 yan na may enkwentro sa kuan, Buldun. Oo, Garigayan. Ayun, panahon na ng kuan Marcialo. Sino yung na-enkwentro ninyo? PC, Ami, mga Ilaga yun, sir. Mga Ilaga yung panahon ng kuan, Ilaga yun eh. Saka may mga sundalo din. Halo na halo. Oo, halo-halo yun. Ngayon, sa MI Elite naman ako, dito na kami sa Camp Abubakar. Doon naman nagsimula ang gulo sa 2000. 2000 yung simula ng gulo sa Sapad. Na doon naman kami kwentro. Marin yata yung ano namin doon kasagupaan namin doon Sa huli na kuan, malapit na mag-isang buwan ng ano namin dyan sa Sapad. Nag-order si Kagi na ano muna kami. Kasi kinakausap siya na dadaan daw si kuan. Dadaan daw ang sundalo sa highway, Ramos Highway. Yun, ano kami ng mga ano namin, mga opisyal namin. Ganun ang nangyari. Pagkatapos, nagdaan din mga hindi pala, dito sila pupunta sa Camp Abubakar. Ganun, nangyari na yung barila namin dyan sa Kwan. Hanggang dyan sa Sarmiento, mula dito.
Pagkatapos itong kuan kay medyo napapagod na yung mga tao at saka medyo maliit na ang ano namin, bala namin. Atras kami. Saan kayo matas? Diyan sa may Sumpitan area. Diyan kami last dipin yun ng Imay. Sa ngayon natigil yung putukan sa kasi na ano naman na-recover na ng gobyerno itong kuan Masundalo eh. Sa ngayon doon kami nakapunta sa Lanao. Taglalo nakaabot ako ng 7 years yata ako doon. Tagal ko doon. Ngayon naisip ko na babalik na ako dito sa area ko. Parang makakabaan din ako sa mga sundalo kasi Imay naman tayo eh. Baka malaman nila biba ang kuha nila sa atin. Noong nagsisiso kami dito na sa bukid, parang iba na ang paningin ko sa mga sundalo. Pala kung nalaman nila siguro na Imay talaga ako. O baka may nakatip pa sa kanila na ganito. O yun. Hindi na ako makakalabas dito. Matatakot talaga ako na dadaan ako ng karsada. Kaya parang pinaghinalaan ako ng 37 na ganito. Titirain ako. Napag-iisipan ko na ganito ang gawin ko. Kasi kinausap ko si Manabayl at saka si Tagadaya. Kay bayaw ko man si Manabayl. Sabi ko, i-compare man ninyo yung ano ko doon sa batalyon, totoo ba yan o hindi. Pagkatapos, hindi nila siguro inano doon na si EXO ang kinausap nila. Sabihin mo kay Sultan na mag-usap kami. Labit ka nga na mga sundalo na. Kung matakot siya pumunta dito sa brigade, doon na lang kami. Siya ang mag-ano na kung saan kami mag-usap. Pinunta nila ako, sabi ko doon kami mag-usap sa Dirumuyod. Yun ang nangyari. Dirumuyod? Oo, Dirumuyod. Yung pag-usap namin doon na mabuti naman yung sinausapan namin. Tinatanong ako ni Sir Ambatuan, ano ka ba talaga, Imay? Siyempre, sabi ko, Sir, sa katotohanan lang, talagang Imay ako. Hindi naman pwede na, mahirap naman na sabihin ko na hindi ako Imay. Kasi, dito ako pinanganak eh. At saka dito yung pinakamalaking kampo, Kampo Abubakar. Alangan na dito si Hasim Salamat na lahat ng tao rito Imay. Walang magsabi na hindi Imay yung tao dito. Kahit babae, Imay yun eh. Ganun ang kwan. Sabi ni Sir, mabuti kay kwan, nagpranga ka. Kasi kami, sabi niya, kahit Imay din ang kwan namin na hindi rin namin gagalawin. Kasi importante, wala kaming ebidensya na kwan. May baril siya. Pwede rin pupunta sa amin. So, ganun. Umuwi sila. Hindi nagtagal bumalik naman si Manabayl at saka si Tagadaya. Sabi nila, ano yun? Sabi ko, ano yun? Sabi ni Brigade Commander na bukas maga mag-usap daw kayo. Kinakabahan ako. Sabi ko, hindi ba ako matraidor dyan? Yan ang sabi ko. Sabi niya, hindi siguro. Ba't yung isip na matraidor ka? Kasi alam mo naman na sa totoo lang magkarido eh. Magkakwentro. Yun na kinakabahan ako. Sabi ni Manabayl at saka si Tagadaya, wala naman. Hindi man mangyari yun eh. Si Brigade Commander mismo ang uusap sa'yo. Sabi ko, sige.
Basta samahan lang ninyo ako doon. Sige. Agang maga na kuan, pinunta nila ako doon sa quarry. Buhay sa taas. Yung quarry doon, nagsakay sila ng service. Pinunta nila ako. Sumama ako. Pagdating namin dito, na kausap kami ni Brigade Commander. Kinausap niya ako kung ano ang maitulong niya sa akin. Sabi ko, sir, kung tulungan mo kami, sa ngayon na marami nang pupunta sa akin na nahihirapan kasi pinatigil mo yung pagsisino namin, ganun eh. Kaya walang kabuhayan dito na maliban lang na itong pagtatablon. Kaya yung pagtatanim ng mais, hindi magkasya yun eh. Minsan na maano yung kwan, shorted yung kwan, mais natin. Yun ang hiningi ko kay Brigade Commander. Sabi niya, hindi bali kay ibibigay ko sa yung konsenso mo. Pero kung pwede, ititigil na natin yung paglalaging. Yun ang sabi ni Brigade Commander. Sabi ko, sir, may hingin lang ako sa'yo konti. Sabi na, ano yun? Sabi ko, total, yung napuputol na kahoy dyan, masisira din. Kung pwede siya na ibigay mo sa akin. Pasensya mo sa akin. Yung naputol. Oo, yung naputol. Basta hindi na tutumba. Sabi ni Brigade Commander, sige. Okay. Ay, total masira din yan. Ngayon, sininso namin. Hindi pa yung natapos eh. Marami pa din ang hindi ko nasinso. Pero tumigil na ako kasi noong kuha na kami ni Lieutenant Husi, nagkaano na kami. Ayun ko kung bakit nalaman yun na kumukuha siya ng tablon. Every 7 days. Hindi ako ang nagsumbong doon. Ewan ko lang kung sino ang nakatip doon. Ano na niya ako. Parang mainit na yung paningin niya sa akin ba. Yun na nga, hindi na ako makalabas-labas dyan. Matatakot na ako. Yun ang kuwan ko. Na ito ang naiisip ko na sana kung pwede magbagong buhay. Kasi bata pa ko, hanggang ngayon na pumuti na ang buko, dito na ako sa revolusyon. Parang wala rin mangyari. Mas mabuti maghanap tayo ng hanap buhay para mapayapa yung pamilya natin. At saka magaganda yung pamumuhay natin. Ganun, yun lang nang naiisip ko. Walang iba. Hindi ko naman masabi na itong imailit na masama yun. Hindi naman masama yun. Kasi wala naman silang ginagawa na ganun-ganun. Pero hindi na sa kinukontra natin yung imay. Dahil dito sa mabubuhay tayo ng maayos para wala tayong problema na ganito, hindi tayo natatakot sa mga sundalo. Yung pamilya natin makapag-aral ng mabuti. Saka yung lahat ng pamilya natin maging mapayapa na. Wala nang gulo. Nung bata kayo, sir, naranasan niyo yung may bad experience kayo nun sa sundalo? Sinaktan kayo nun? Kinuha? Yun lang, sir. Sa noong panahon ng martial law, marami na kaming naranan na ganun. Kasi minsan pumunta yung mga sundalo sa kay panahon pa ng martial law yan eh. Kukunin nila yung mga manok namin. Saka ako, may mga kalabaw pa ako na nare-recover nila.
May marami. Kaya yung pagkuha nila dito, talagang marami yung mga kalabaw, tsaka baka, nakukuha nila. Lahat yung ano namin, naiiwan namin doon, kukunin nila. Eh, siyempre, wala namang tao eh. Itinim mo kunin yun. Yun na nga, kay, noong panahon ng kuwan, bata pa ako na eskwela pa ako dito sa kuwan, kasi yung kuwan dito, malalaki man yung kuwan, building dito noong bata ako, nag-aaral ako. Kasi may mga Christian dito eh. Yung mga maestra namin, mga Christian yun. May mga kuwan dyan, building, at saka matatandaan ko na yung kuwan, may mga sundalo pa dyan. Pero PC yan siguro, PC. Ang opisyal doon, nakakilala ko doon, si Lieutenant Leoncito at saka si Captain Balinas. Wala na sila siguro ngayon. Kaya maliit pa ako noon eh. Yun lang siguro ang kwan. Sa tingin niyo, sir, ano yung simula ng away dito? Dahil ba sa religion o may ibang simula? Sigurado na kasama rin yung religion at saka hindi lang yun. Aywan ko lang kung bakit, pero yung pinaka siguro yung religion. Sa tingin niyo, sir, may solusyon pa yan? May solusyon pa ba ito na mawala yung away-away dito? Siguro. Baka mayroon din na baka magkasundo itong magkabilang tropa, baka magkatahimik din tayo. Sa tingin niyo, sir, ano yung solusyon na kailangan para nawala yung lugar? Dito sa Kwan, Imay, kasi ang paninindigan nila, sa kanila itong Kwan, ano yun? Mindanao? Sa kanila daw ito yung Kwan. Yun ang nila eh. Pinaninindigan nila eh. Na sa mga apo daw nila. Yung sa Kwan, Christian, yung doon sa Luzon, hindi ko na alam. Basta yun ang Kwan. Yun ang talagang naririnig ko na hindi nila gusto na kukunin ng gobyerno itong Kwan. Mindanao ay sa kanila daw. Yung mga apo nila, sa kanila yun. At saka itong Kwan, religion. Kasi hindi nila gusto na yung mga Muslim o yung mga babae na Kwan, hindi pa nila gusto na makukumbis ng Kwan yan, gobyerno yan. Ang gusto nila, sila ang mismo Kwan dyan, makakumbis sa lahat ng Muslim. Kumusta yung buhay niyo dito, sir, yung hindi pa nakukuha yung Abu Bakar dito? Ano yung kabuhayan niyo? Ganito rin na nagpapartner din. Tsaka yung iba nagtitinda. Okay naman yung buhay niyo? Okay lang. Nakakain kayo? Nakakain ng mayos, pero yun lang, wala naman, hindi naman tayo mayaman. Hanggang Kwan lang. Kain lang. Ano yung ambisyon niyo sa Pilipinas? Wala naman akong, sa akin lang, wala naman akong ambisyon na maging mayaman o Kwan. Basta ang importante, mapayapa yung area at magaganda yung pamumuhay natin.
Ang importante, walang gulo.